pressure tayo up feed system. So meron tayong dito sa manggagaling sa supply ng city or municipal, entra dito sa boundary, sa lot boundaries, and then meron tayong meter, and then meron tayong shut off valve, and then ito na yung service pipe or house supply na tinatawag. Okay, tapos meron tayong pipe na papunta rito para sa hose bib, or para, for example, dito kinakabit yung garden hose para magdilig, di ba? So, kaya meron tayong hose bib. Ang hose bib kasi meron siyang threaded na faucet para doon ikabit yung garden hose, di ba? Yung hose bib na tinatawag. Or para mag-washing ng sasakyan. Yan. So, diretso tayo dito. Tapos, ito, liliko dito. May gate valve ulit yan. Tapos, aangat na siya sa second floor. Pupunta ng second floor. May riser na tayo rito. And then dito, may hose bib na naman tayo. Carport ito. Marahil pwedeng maghugas ng kung ano-ano dito. Hugasan yung sasakyan. Pwede rin siguro dito. And then, meron tayong bend. Papunta rito. And then, meron tayong susupplyan na may gate valve ulit dyan. Meron susupplyan na water closet, may lavatory, and of course, may shower tayo rito. Ay, wala atang shower dito sa first floor. Okay? So, yan na. Susupplyan nating tubig, lavatory, tsaka water closet. And then, merong branch dito papunta ng second floor. May dalawa tayong riser. Okay? And may didiretso dito papunta sa isang hose bib na naman. Okay? Dito sa labas. Okay, may hose bib. Maybe mainly for laundry purposes dito. Pwede tayong maglaba dito sa labas. And then papunta sa kitchen sink. So, yan yung mga water piping sa residential na ito. And papunta ng second floor, meron tayong riser na nanggaling dito. Okay? Ito yung riser na galing dito. Tapos, yung isa naman, nandito yung isang riser, galing na naman dito. Okay? So, itong riser na ito, ang susupplyan na shower, water closet, at saka lavatory. So, may tatlong fixture dito ang susupplyan. Yung isang riser, ganun din. May shower, may water closet, may lavatory. Sa may master bedroom. So, yan yung mga same supply plan. Kaya na tinatawag. Kung gagawing yung riser diagram, ito yung water meter galing sa may supply main. May gate valve tayo. Ito yung first branch na hose bib. Ganyan siya. Ito yung riser papunta second floor. Ito yung lumiko doon para may hose bib dito sa garage. And then papuntang ganyan, meron tayong CR dito sa may ground floor. May water closet at lavatory. And then may branch dito para sa riser to supply the group of fixtures dito sa isang CR dito. Ito rin supply a group of fixture dito sa CR. And then ito yung dumiretso sa ground floor papunta sa isang hose bib at saka sa kitchen sink or kitchen faucet. KKF nilagay niya yan kasi faucet. Okay? Pero yung nangangailangan doon yung kitchen sink. Okay? So yan yung riser diagram. So from the riser diagram, mabibilang mo na kaagad yung mga fittings. Okay? Magandang tingnan. So may bend ka dito, may bend, meron kang bend. So ito yung mga fittings dito. Tapos may T, may bend dito, may bend, and may bend ulit, may elbow. May T, may gate valve, may elbow, yan. Mabibilang mo na kaagad. So ma-order mo, di ba? So napakagandang meron kang
riser diagram para makikita mo. So later on, pag nag-size na tayo, bibilangin nyo yung mga elbows, yung mga fittings, mga T, bibilangin nyo. Okay? So, calculate the pipe sizes for the 2-story residential house project. First na gagawin natin, kunin natin yung demand load. So, binilang na natin, meron tayong, sa ground floor, meron tayong isang water closet. So, 1. So, meron din tayong lavatory. Isa rin. May kitchen faucet or kitchen sink. Isa rin. Okay. Tapos, meron tayong hose bib. Binilang natin, meron tayong 3 na hose bib. So, meron tayong table para sa water supply fixture unit. Okay? So, 3 ang ilalagay natin sa may water closet dahil flush tank ang ating gagamitin. Okay? Mainly sa residences kasi ginagamit nila flush tank. Okay? Mas matipid sa tubig kaysa yung flush bulb. Okay? So, 1 times 3 water supply fixture unit, 3. So, i-multiply natin, makakakuha tayo ng 15, total of 15 water supply fixture units. Ngayon, punta tayo dito sa chart. Chart A-3. Ito yung chart A-3 na enlarged scale. So, meron tayong 15 sa ground floor. Ito. So, tingnan natin. 5, 10, 15, 20. So, 15 ito. Hanggang sa may intersect niya yung system with flush tank. So, flush tank gagamitin natin. And then, i-project natin dito. Magkakaroon tayo ng 0.825. So, ang demand in liters per second. Okay? So, makikita niyo yung naka-parenthesis. Yun yung liter per second. Yung GPM, itong hindi naka-parenthesis. Ang gallon per minute kasi ginagamit ng American system, no? Sa English system nila, naka-English system pa rin kasi ang America, no? Pero ang Europe, medyo nag-system international SI units. Okay? So, meron tayong 0.825 demand load from chart A-3. So, second floor, parehas din gawin natin, bilangin natin kung ilang water closet, lavatory, shower, and so on. Now, meron tayong total of 12 WSFU. Yung 12 dito, nakatapat siya sa 0.66 liter per second. Okay? So, i-add natin lahat. Meron tayong 15 plus 12. Meron tayong 27 WSFU from ground to second floor. So, pag kukunin natin yung total demand or total flow, so, meron tayong 27 fixture unit. And then, nakatapat siya sa 1.3 liters per second. So, yan yung total demand natin sa building. Next, ilista na natin yung preliminary information. So, average pressure at water main, usually sa mga nagkakaroon sila ng 50 PSI or 345 kPa. Okay? Total fixture load, you have 27 WSFU, na-compute natin kanina. Estimated water demand, na-compute na rin natin, 1.3 liters per second. Tapos, type of fixture at the topmost at yung pinakamalayo, yung shower. Okay? Nakita natin yung pinakamalayo, pinakamataas, yung shower talaga. So, what type of height of topmost fixtures? Okay? Dito, from this diagram, 5.5 meters up to the top of the shower. And length of piping, ito, i-add natin. Pag naka-scale sa may building, pero nating measure. Pero may dimensions, kaya i-add natin. Ito, yung horizontal distance is 12.8. Tapos may horizontal distance dito na 2 meters.
Kaya meron tayong 16 meters na total. Okay? And then yung vertical, ayan, 3.6 plus 1.9, we have 5.5. And fixture pressure requirement at topmost fixture. So ayon sa Revised National Plumbing Code of the Philippines, at least 104 kPa. Okay? Para sa pressure requirement. So, computein natin yung static head. Okay? So, ang static head is 9.79 kPa per meter. Multiply natin sa height of the uppermost fixture, which is 5.5. So, multiply natin yan. We have 53.85 kPa. Now, the pressure loss in the water meter is, we will be using chart A-1 ito. So, meron tayong water demand, 1.3 liters per second. I-project natin, mag-assume tayo ng 20 mm na size ng water meter. I-project natin, meron tayong 55.1 kPa na loss due to the water meter. So, nakuha na natin. And also the pressure loss, pressure available for friction loss in the supply system. So, i-subtract natin from the average pressure supply at the supply main, yung requirement ng fixture, yung static head, tsaka yung loss of pressure in the water meter. We have available 132.05 kPa. Okay? Makakaltasan pa ito dahil sa friction. Okay? Next is we need to determine the developed length of supply pipe, including equivalent length of fittings and total equivalent length of pipe. Now, ang average permissible friction loss kasi is per 100 meter length of pipe ang gagawin natin. Kaya, yung mga fittings, lalagyan natin ng equivalent length yung mga yan. Okay? Dahil sa biglang mag-bend sila or meron silang choking effect sa pag-flow ng tubig, ay lalagyan natin ng meron silang equivalent na length. Okay? So, the length of supply pipe as computed is yung horizontal plus the vertical length of the pipe to the farthest and topmost fixture ay 21.5 meter. Okay? So, the red line, ito yung red line na to. Susundan natin to. Ayan. Ito yung farthest and topmost. Ito yung shower. Okay? So, i-add natin tong mga distances na yan. Ayan. Yan yung DL. Ngayon, so the red line on the diagram below is the path of the pipe to the topmost fixture, counting the fittings and valves along the path. Okay, assume size of fittings equal to 25 mm. Use table A-2 to solve for the equivalent length of fittings, which is DL prime. Okay? So, meron tayong gate valve. So, bilangin natin, isa, saan pa? Dalawa, ay hindi dumaan dito eh. Isa, dalawa, meron dito. So, meron tayong dalawang gate valve sa path. Okay? Kaya meron tayong 0.183 equivalent length from table A-2. From table A-2 yan, nasa inyong module. Okay? And then, we have 90 degree standard elbows. So, mag-umpisa tayo na may elbow dito, may elbow. So, 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7. So, meron tayong 7 standard elbows. Ang equivalent length niya ay 0.914. So, lumalaki yung malaki yung standard elbows kasi biglang liko yan eh. Okay? So, from dito, bibiglang liliko yan. Pag ganyan, biglang liko na naman. And we have 90 degrees straight run T's. Straight run na T. So, meron tayong T dito. Ganito yung direction ng flow dito sa red line. Nasa straight run tayo. Hindi naman tayo paliko na ganyan. No? So, straight run. Ganyan. Katulad nito, T na ito, straight run na naman tayo. Ito yung flow ng tubig natin. Pero dito, hindi na straight run. Hindi tayo didiretso ron. Liliko na tayo. Kaya hindi na straight run. So, ilang 90 degree straight run T's meron tayo sa path? We have 1, 2, meron pa ba? Ay, meron pang T dito sa may hose bib. So, 1, 2, 3. Meron tayong straight run T's na tatlo. At meron tayong 90 degree standard T. Yung standard T, yung liliko ka rin lang parang yung sa elbow. Ito, T ito. So, liliko tayo rito kaya standard T ito. Ito rin, liliko tayo. Hindi tayo didiretso kaya standard. And then ito, liliko tayo papunta sa shower. Kaya standard din. So, meron tayong 1, 2, and 3. May 3 rin. So, i-total natin. So, matotal natin lahat ito. 12.158 ang DL prime. Okay? So, i-compute na natin yung TEL or the total equivalent length of pipe. DL plus DL prime is 33.659. Now, the average permissible friction loss per 100 meter length of pipe or P100 is equal to the pressure available for friction divided by TEL times 100. So, magkaroon tayo ng 392.32. So, ito yung permissible friction loss per 100 meter length of pipe. Okay? So, using the demand load and the average permissible friction loss, determine approximate pipe size that is closest to the velocity of 3 meters. Kasi sa ating revised National Plumbing Code, 3 meters per second ang dapat maximum velocity ng tubig sa may pipe. Okay? So, use charts A5, A6, and A7. Okay? So, estimated water demand is 1.3 liter per second and P100 is 392.32. So, we will be assuming that pipe materials and water supply are such that chart A5 applies. Itong chart A5 na ito. So, game, ito yung 392.32 kPa. Friction loss in kilopascal per 100 meter length. Okay, so 392 pataas, papunta sa malapit sa may 3 meters. So, 3.1 ito. So, malapit yan. So, try natin. And then, ito yung 1.3. Yung intersection nila, pansinin natin kung ano yung pinakamalapit na pipe size. Ito yung nearest pipe size, 25 mm. So, that is the estimated pipe size for the building supply pipe. Okay? So, the inside diameter of pipe to be used is 25 mm, as shown here. And if we are using PPR pipes, okay? So, PN10 ang PPR pipes kasi may PN10, PN20, and so on. With a diameter of 32 will satisfy the requirements. Okay, ang 32 mm kasi na size ng PPR pipe ay meron siyang approximately 25 mm na inside dimension. Okay, therefore use 32 mm diameter PN10 PPR pipes for building supply or service pipes. Okay, so ngayon paano naman yung pag-size ng mga branches? Okay,
So, parehas din i-compute natin yung total estimated water demand. And then, gagamitin natin ulit dito. So, kung ang estimated water demand for the riser is less than 1.3, so, nandito siguro siya, i-project natin dito. Ito naman yung size. Okay? So, malapit din. More than 20 mm, kaya gagamit ka rin ng 25 mm. And so on. So, for example, yung iba, naging 0.5 na lang ang liter per second ang demand. So, mas mababa. Okay, 20 mm ka naman. So, ganun yun. So, pababa ng pababa papunta sa mga branches. Okay? So, ganun lang ang. Basta, gagamitin mo lang itong permissible friction loss. Diba? Per 100 meter yan. Okay? So, ganun lang siya kadali. And thank you.